Medyo matagal na naman nga akong hindi nakakatikim ng suman kaya naman dinayo ko na si Insan din sa kanila. Napansin ko nga rin aring mga bulaklak nila na agaw pansin at ano ang gaganda. At alam nyo ba na ang bahay nila ay sinaunang panahon pa? Napamana pa ng mga lola namin. Bago nga kami maghukay ng Singapore ay binigyan pa ako ni Insan ng gayabano at anong tamis nga daw. Naglibot pa nga rin ako sa likod bahay nila at nakakaingit din talaga at anong dami nga talaga nilang tanim. Lahat na nga halos ng puno ng prutas ay meron sila dito. Pati nga ari ay napatanong ako kung ano ba gaari at anong ganda nga ring tingnan. Naghukay na nga rin ako ng Singapore at inapapili pa nga ako kung saan ko daw gusto maghukay. At dahil nga ito yung nasa bungad lang, kaya sabi ko ay ito na lamang at marami din namang laman. Bali puting Singapore nga pala aring inahukay namin. Para nga mas mapabilis ay binunot na lamang ni Insan ang mismong puno. Ang dami at ang bilis nga lamang makuha ng mga laman. Tinanong pa nga ako kung gusto ko pa maghukay, kaya sabi ko ay tama na ari at marami na nga rin ari kapag nasuman. Sa isang puno nga ay gano'n na kaagad kadami ang aming nakuha at kapag nahukayan mo na nga din kasi ang puno ng Singapore ay hindi na ulit yan magkakalaman ulit. Kaya ang gagawin ay atanggalin yung pinakang dulo or bungo na inatawag namin. Tapos saka ulit itatanim. At yung mga pinagputulan para hindi masayang ay pwede mo pa yun ipakain sa baboy. Pagkatapos nga namin maghukay ay namasyal kami ni Insan sa iba nilang pang mga tanim at naghahanap nga rin kami ng makakain. At itong ang guyabano ay hinog na sana kaso ay naunahan naman kami. Pwede pa naman kainin din yon pero sabi nila ay kapag nagpapadede ay bawal daw ako kumain ng mga prutas na may kikit na. Sunod naman naming pinuntahan ay aring kakawa nila na sa sobrang baba ay parang gusto ko pang akyatin. Ang dami nga ring bunga nito kaso sayang at mga hilaw pa. Masarap at matamis pa naman daw ang bunga ng mga kakao kaya sabi ko ay abalikan na lamang namin kapag may nahinog na. Kumuha na nga rin pala kami ng niyog at ayan nga at inalupasan na ni Tio Willie. Kakailanganin din kasi natin ang gata para ilahok dun sa Singapore na gagawin nating suman. Swerte ko nga at may tubo pang laman at habang kinakayod na nga ni Insan ang niyog ay ako naman ay nagkakaindini sa may kabilang gilid na ring tubo. Nabitin pa nga ako at naalala ko nung mga bata kami kapag nagakopras ay inatuhog pa namin sa walis tingting aring mga tubo saka namin inakain. At dahil nga panay puti yung Singapore namin, sabi nila ay hindi daw maganda kapag panay puti lamang. Kaya naman naghukay ulit si Insan ng pula namang Singapore. At ahaluan nga daw namin. Banda dito naman ay panay pulang Singapore at anong dami nga ring laman. Pero dahil pang merienda lamang naman ari, kaya hindi na namin pinakadamihan ang kuha at para madali na rin kami matapos. Buti na nga rin at nandini si Ate Marigold na kapatid ni Insan at tulungan nga daw niya kami na magsuman. Kapag kami rin lang talaga ni Insan ay matagal kaming matatapos lalo pat wala akong taga-video. Bali binalatan nga pala ang mga Singapore pagkatapos ay ahugasan. At nako, ari naman sila ay nahiya pa sa akin at sila na nga lamang daw ang magawa at baka daw ako'y mahirapan pa. At habang inahugasan nga ni Insan ng Singapore at heto naman ako at naghihintay lamang na may gagawin. Kaya sabi ko ay ako na lamang ang magayadyad mamaya. Hindi nga rin biro ang gumawa ng sumang Singapore lalo na kapag nag-aisa ka. Kaya nakaka-proud nga rin talaga yung mga nagtitinda nito at akala mo bago ka pa makakain na rin ay anong dami mo pang ginawang proseso bago ka pa matapos. Buti din sana kung palaging ganito na marami kayong magatulong-tulong. Na may isang tagakuha ng dahon ng saging tapos kung ikaw nga rin lamang ang magayadyad ay masakit din sa kamay lalo pat kung maramihan. Paggawa nga rin ng suman ay aring pagyayadyad ang medyo mahirap gawin. Pero kung katulad namin na habang nagayadyad ay nagkakwentuhan ay di kayo matatapos kami agad nang hindi namin napapansin. At nung nayadyad na nga namin lahat, sunod naman nating agawin ay alagyan ng konting asin. Tapos sa ganito karaming Singapore ay kalahating kilong asukal ang inilagay namin. Tapos yung gata. At antsahin nyo rin lang at hindi rin maganda kapag masyadong maraming gata at mahirap nga rin ibalot kapag marami. Pagkatapos ngang haluin ay ito na yung paborito kong gawin kapag nagasuman at abalutin nga natin. Bali na init na nga rin pala namin yung mga dahon na apagbalutan natin para hindi masira at madali nating maibalot ang suma nating inagawa. At habang kami nga ay nagabalot dyan, wala na naman kaming ibang ginawa ni Insan kundi magkwentuhan. Basta din talaga kami magsama nito ay palagi naming inapagkwentuhan ng mga bata pa kami. At sa sobrang ang kwentuhan ay hindi na naman namin namalayan na tapos na nga rin kami magbalot dito. Medyo maliit nga pala yung aming apaglutuan kaya nakadalawa kami sa langan. Mabilis din naman ari maluluto lalo pat kahoy ang gamit namin. Isisigang ko nga lamang
ari at habang nagaintay kami na maluto yan, ay nanguha nga muna kami ng bayabas ni Insan. At fast forward na nga natin at ayan nga, luto na ang ating suman. Mas masarap nga rin kumain sa labas kaya naman naghanap ako ng pwesto na pwedeng pagkainan. At grabe, sa lahat ng suman na nagawa ko at natikman ko, ito talaga yung pinakamasarap na natikman ko. Hindi ko alam kung dahil maganda yung pagkakatimpla namin o dahil masarap at maganda talaga yung Singapore na ginamit namin dito. At kahit mainit-init pa nga ay panay pa rin ang kagat ko. Ganitong lasa talaga yung hinahanap ko sa suman. At nung nakaubos na nga ako ng isa ay kakain ulit kami. Talaga namang kahit hindi ka na maghapunan, sagot na ng suman yan. Kaya hindi mo rin talaga masasabi na mahirap ang buhay sa probinsya. Nasa sayo, nasa atin pa rin kung paano tayo kikilos at mamuhay ng masaya, makontento. Dahil yung simpleng buhay na hinahanap mo, dito mo lang yun mahahanap, makikita at mararamdaman sa probinsya. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!